Espesyal po ang ating pag-uusapan. Kasi madalas kong marinig to sa mga pasyente ko eh. Dok, ang sakit ng balakang ko. Dok, masakit ang sakong ko. Dok, ang taas ng blood pressure ko. Nahihilo ko. Anong gagawin ko, Dok? Yung pala, pag tinignan mo, overweight. Pero pag tinanong mo naman, nagdidieta ka ba? Opo, Dok. Binabawasan ko na yung rice. Hindi na ako nagsa-soft drinks, hindi na ako nagsa-chocolate, hindi na ako nagkikik. Pero, still, kung makakalusot, ang gusto nilang sabihin ay ganito. Gusto kong pumayat, pero pwede bang walang dieta? So, gustong pumayat, pero ayaw mag-dieta. Yan din ba ang tanong nyo? Ha? Kasi ang title natin ngayon gustong pumayat ng walang dieta at exercise. Pero, pansinin nyo yung title question mark yan. Gustong pumayat pero ayaw mag-dieta. Ano pa? Gustong sumeksi pero walang time mag-exercise. Diyan kayo magaling, walang time mag-exercise, ha? So, ang tanong, meron bang ganon? Ito pong sagot. Walang ganon. Ano ka, sineswerte? Ha? Okay? So, wala pong ganon. So, maraming gustong pumayat pero ayaw man lang magsakripisyo. So, ang tanong, paano mababawasan timbang na walang masyadong sakripisyo? Siguro yan ang gamitin nating word. Wala masyadong sakripisyo. So, may sakripisyo pero wala masyado. Ibig sabihin, hindi naman kayo papahirapin na papahirapan pala na hindi kakain o kaya papatakbuhin kayo ng 3 araw para pumayat. Hindi po ganyan. Ituturo ko po sa inyo ngayon. So, meron po tayong mga parang key points. Ano ba itong mga key points na to? Ito yung mga importanteng malaman nyo, no? So, alamin, number 1, ano ba dapat gawin para makapag-diet? Mga paraan para makatulong pumayat. Pagkain at inumin na dapat iwasan. Pagkain pampabawas ng timbang. At ano yung simpleng ehersisyo na pwede nyong gawin na hindi naman kayo bubugbugin. Ibig sabihin, hindi naman sasakit ang mga kasukasuan nyo, hindi sasakit yung abs ninyo, no? So, don't worry, tuturo ko sa inyo yung simpleng-simple lang. So, tamang-tama, umpisahan natin siguro ang 2022 ng tama. Marami sa inyo gumagawa ng New Year resolutions. Ang dami. Number 1 dyan sa New Year resolutions, magbabawas na ako ng timbang. Number 2, mag-exercise na ako ng regular. Yung iba, dagdag na lang. Pero itong 1 and 2 na ito yung pinaka-common, no? So, tara, umpisa na natin. So, anong gagawin natin? Sundin nyo po itong mga ipapayo ko, ha? Number 1, uminom ng maraming tubig. Ayan, madalas natin marinig yung 8 glasses of water. Pero kung gusto natin mag-dieta, ito po yung mga gagawin natin. Drink 1 to 2 glasses of lukewarm or warm water 30 minutes before meal. So, ibig sabihin nun, kung kakain ka halimbawa ng tanghalian, alas 12 ang oras ng tsibog mo, mga 11:30, isang basong tubig, kung kaya nyo 2, mas maganda. I prefer yung medyo warm. Lukewarm, yung maligamgam, di ba? Warm, yung medyo mainit-init. Pero hindi naman po mapapaso yung dila nyo, ha? So, gawin nyo po yan starting after watching this video. Okay? So, ano pang dapat nyong gawin? Siyempre, bago kumain yung tinuro ko na uminom ng tubig. Pero, pag sinabing 8 basong tubig, kung tatansyahin nyo yan, every 2 hours, dapat inom ka na 1 basong tubig. Except kung kayo mas malakas pagpawisan, mas maraming tubig kailangan nyong inumin. Kung mainit ang panahon, natural, mas maraming tubig din ang iinumin nyo, di ba? Pero lilimitahan nyo kung meron naman kayong mga medical conditions tulad ng halimbawa may problema sa puso o kaya may problema sa bato, pinapalimitan po ang pag-inom ng tubig. Okay. Ano pang dapat yung sundin? Number 2, kumain lamang kapag nasa mesa. Dok, ano bang kumain lang sa mesa? Huwag sa silya, syempre, no? Ang sinasabi ko, huwag kayong kakain sa living area, kung saan nanonood kayo ng TV, o kaya sa kwarto, kung kailan patulog na kayo, dapat dun lang po kayo sa hapagkainan. Kasi pag nanonood kayo ng TV, o kaya maraming chika-chika, sa kakakain nyo, hindi nyo namamalayan, ang dami nyo na pala nakain. Nalilibang kayo sa kakapanood ng TV. Di ba? Minsan, hindi ka nabubusog dahil sa papanood mo, kain ka naman ng kain. Tuloy-tuloy. Lalo na junk foods, ha? Di ba? Then, ano pa dapat ng sundin? Gumamit ng maliit na plato. Naku, maraming pilosopo dyan. Maliit nga yung plato, pero
5 beses naman pabalik-balik sa kakainan nila, no? O yung kumbaga sa buffet, nako, lit nga ng plato, ang dami naman balik sa pagkuha ng pagkain. Bakit maliit na plato? Alam niyo po, may pag-aaral na ginawa. Ito po, unang-una, pag maliit ang plato, natural, mas kinapuno mo, konti pa rin yung kinain mo compare mo sa malaking plato. So may mga pag-aaral na ginawa. Ito po, pinapakita ko sa inyo ay meron pong 4 na plato. Yung 4 na plato na yan, syempre, kung kayo po ay masiba, kukunin nyo yung pinakamalaki. Yung malaki na yan, more or less, nasa 12 inches po yung sukat ng plato. 12 inches, 10, 8, and 6 inches. Okay. Di syempre, masiba ka Eat all you can Syempre, kuha ka ng kuha, di ba? Gusto mo malaking plato. Pero may pag-aaral na ginawa. Tingnan nyo, ha? Kung titingnan nyo po ito, pareho lang pong ang laman ng pagkain. Pareho din po yung dami ng pagkain. Ang pagkaiba lang, malaki yung plato, di ba? Kung mapapansin nyo, yung nasa may kanan na nakikita nyo, malaking plato, pero ang laman niya pareho lang doon sa maliit. Meron palang psychological effect yan sa tao. Ano yung psychological effect? Kung ikaw pala ay may plato malaki, parang hindi ka rin nakukontento na hindi mo nakikitang punong-puno siya. Samantala, yung maliit na plato, na pareho lang ang dami doon sa malaking plato, mas busog kagad yung mata nyo. Kaya nga may kasabihan na pag kumain daw sa Eat All You Can, parang lagay ka na lagay sa plato, pero pagdating mo na doon sa mesa, hindi mo naman kayang ubusin. Ano bang tawag sa Pilipino? Takaw mata ho ba ang tawag dyan? Pakisulat nyo nga po dyan sa comment box, no? Babasahin ko. Takaw mata, di ba? Yung parang sobrang siba. Hindi naman tama yung siba ng term, no? Mali. Parang patay gutom. Hindi naman po, no? So, bahala na kayo. Alam ko naintindihan nyo na ibig ko sabihin. So, sa pag-aaral na yan, mas maliit ang platong gamitin nyo, parang madali kang mabusog sa inyong psychological na pagtingin mo pa lang, parang busog ka kagad dahil puno-puno yung plato. Yan. Subukan nyo kung totoo yan. Then, sundin nyo to. Iwasan ang mga matatamis na pagkain at inumin. So, syempre, pagka itong nakalipas na kainan, no? I'm sure, may leche plan, buko salad, buko pandan. Ano ba mga hinahanda nyo? Meron pang kakanin. Nung December 31, alam ko marami naghanda sa inyo ng mga dikit-dikit, no? Para daw magdikit-dikit kayo. Yung mga tikoy o kung ano-ano man yan, mga bibingka, no? Pero napakataas mo sa calories yan. At alam natin, high calories, high din ang taba rin. Okay? So, iwasan natin yan. Ano ba yung mga pinapaiwasan ko? Ito po ang mga pinapaiwasan ko. Ay, nako, tapos na po yung mga handaan. Ngayon naman yung mga bumibili ng donut, tsokolate, sarap nga naman yan, no? Yung iba-iba kulay na yan. Tapos burger, soft drinks. Naku po, ang tindi po niya mga yan para lalo kayo mag-gain ng weight. Maski konti lang kinain nyo, katumbas nga niyan, sa isang gulay, siguro isang malaking bowl, isang donut lang yon o higit pa, di ba? Then, sundin nyo to. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa fiber. So, fruits and vegetable. Alam natin lahat yan. Yung aking pinaliwanag tungkol dun sa patola, no? Ang dami pong nag-message sa akin na nabasa ko. Natutuwa naman po ako dahil marami sa inyo na mahilig kumain daw ng patola at hindi naman daw alam yung mga health benefits na to. So, na-share ko sa inyo at maraming salamat sa nanood nun, no? So, fruits and vegetable, importante yan. So, high in fiber. Anong kahalaga ng pagkain ng mga ganitong pagkain? Bukod sa nakakaganda sa inyong digestion, maganda sa pagdumi, nakakababa po ng blood cholesterol, nakakaayos po ng inyong timbang. Pag maayos ang timbang nyo, nakokontrol ang inyong blood sugar, nakokontrol ang inyong blood pressure, at marami pang iba. So, ang daming benefits, di ba? So, masustansya rin yan. Then, kumain ng pagkain na mayaman sa protina. Huwag mayaman sa taba. So, yung mga taba ng baboy. Pero yung baboy mismo, kung lean meat, pwede yan. Protina yan Ano pa? Itlog. Yan. So, yung high protein diet, egg, ang isa sa magandang halimbawa. Tapos, red meat pero lean meat, chicken, pwede rin naman po yan. Mga isda, mga salmon, no? Okay din po yan. Then, nguyain ng mabuti ang pagkain. Huwag ho kayo daldal ng daldal. Nguya, tapos konting inom ng tubig, nguya. Okay? Mas tumatagal ang pagkain, pag nguya nyo,
mas tumatagal ang oras ng pagkain, mas konti nakakain at mas nararamdaman nyo ang pagkabusog. So mahalaga yan. Konting nakakain. Konting nakakain. Para naging one word, no? Mali yan, mali. May nadoble lang yung letter N, no? Then, chew your food properly. Huwag naman ganyan. Ngumunguya ka nga, pinuno mo naman yung bibig nyo. So, huwag nyo gayahin yan, nakikita nyo, no? Then, ano pa mga dapat? Iwasan ng pagkain na hindi healthy. Alam naman natin lahat yan eh. Siguro hindi na kailangan sabihin kung ang habol mo magbawas ng timbang. Syempre, huwag ka nang bibili ng mga pagkain na hindi healthy tulad ng mga junk foods, chocolates. Yun na nakita ko kanina, mga donuts, mga ganyan. Alam natin di healthy, di ba? Diba? So, yung iba sa inyo, kung bumili sa mga supermarket, talagang mapapansin nyo, yung mga cart, punong-puno ng mga chichirya. So, iwasan na natin yan. Kung talagang may goal kayo. Hindi naman malaking sakripisyo siguro yan. Makakatipid pa kayo, di ba? Baka pwede nyong reward ang sarili nyo. Instead na binili ko itong mga pagkain na masasarap na bawal, itabi ko yung pera. At the end of the month, itong mga natabi kong pera, ibili ko ng isang bagay na parang reward sa sarili. Aba, maniwala kayo hindi, ako ganyan na ako. Pag, for example, birthday ko, ano kaya bibiling ko para sa sarili ko? So, mas maganda kung pinag-ipunan mo yon, tinabi mo, ano kaya mabibili ko dito sa ganitong halaga para sa sarili ko? Ibili ko nga ng lipstick. Di ba? Ibili ko kaya ng mga blush on, o kaya mga roll, mga kilikili roller, mga ganyan, no? So, kayo magre-reward sa sarili nyo. Then, ito pa, maghanda lamang ng sapat o kaunting pagkain. Ako naniniwala dito, pag maraming pagkain, for example, rinasyonan kita ng pagkain. O ito, may isang maliit na cup ng rice, may konting gulay, may isang saging, tsaka may konting ulam, mapamanok, isda o anuman. Yun lang ang inahin sa'yo. Hindi ka naman magre-reklamo, di ba? Pag wala na, di ba? Pero pag marami, kinain mo na yon, di ba? Gusto mo pa rin kasi ganun talaga eh. May kinalaman talaga yung ating nakikita, naamoy, di ba? Pag may naamoy kang ulam na mabango, naglalaway ka, nakita mo, naglalaway ka, di ba? So may kinalaman talaga yan eh. Kaya yung sense of appetite natin lumalakas because of this senses natin. Amoy. Panlasa. O kaya pandinig lang eh. Pikit ka, kwentuhan kita. Pikit ka, subukan nyo lang. Masarap itong pagkain dito. Barbecue chicken, ang sarap. Tingnan mo, barbecue chicken. Ganun eh. So, kailangan sapat, sakto lang ang inyong ihanda. Konting pagkain, konti rin makakain. Di ba? Tama naman, di ba? Alam mo, yung tinuturo ko para pang grade 1, no? So, kung sasabihin, ano ba ito pinagsasabihin ni Doc? Huwag kayong ganyan. Yung akala natin na pang grade 1. Aba, sa ibang tao, ay, ganun pala yun. Di ba? So, yung mga plato, hindi nyo alam yan. Di ba? Iba sa inyo, planggana kung kumain. Okay, aminin. Okay, so, halimbawa, ito, nakita nyo tong picture na to. Anong reaction nyo? Sige. I-comment nyo nga anong reaction nyo. Yan, bigyan ko kayo ng mga 3 seconds. 1, 2, 3. Time's up. Anong reaction? Wow, ang sarap, Doc. Naglalaway ako. Gusto ko yung inihaw na isa-isay natin. Ano ba laman nito? Inihaw na hipon, tama ba? Tapos may liempo. May nakikita akong isaw doon, malapit sa may sawsawan. Tapos mayroong manggang hinog. Naku, sarap, di ba? May isda, no? Parang deep fried na isda nasa gitna. Ang sarap, di ba? Pero ngayon, mali po ako ng picture. Dapat pala, ito lang pinakita ko sa inyo. Sorry yan talagang papakita ko, nagkamali lang ako. Ito lang kakainin nyo. So, subukan mo, yan ang inyong hapunan. Wala nang iba, yan na, hapunan nyo. Subukan nyo, tsaka isang basong tubig. Gusto nyo, dagdagan mo, isang saging. Kung diabetic kayo, siguro, pwede naman isang saging. Basta control lang sugar. Pero mas hinog ang saging, mas masama. Yung medyo, wag masyadong hinog. Okay. Yan lang, subukan nyo. Kung di kayo pumayat, ay 1 lang, ha? Then, ano pa? Matulog ng sapat. Iwasan ng buwisit sa buhay, mga stress na yan. Mga lintik na stress na yan. Alam nyo bakit? Yung mga tao pala na puyat o kaya kulang sa tulog, akala natin nangihina, pero hindi. Minsan, sila pa ang malakas kumain. Na-experience nyo na ba pag mainit ang ulo nyo, may problema kayo, malakas kayo kumain? Yan naman yung mga taong ang pag-cope nila sa stress, lapang. Kain ng kain. So,
Itong puyat saka stress, nagpapataas ng cortisol, heptin, saka itong gremlin. Parang gremlin, no? Grelin. Ito ay increase ng appetite o yung gana nating kumain. So, yan. Kaya magtataka kayo, bakit ikaw lang ang kilala ko na stress na tumataba, sabi natin. No? Madalas natin marinig yan. Then ano pa? Maglakad-lakad, maski 30 minutes man lang pagkatapos kumain. Hindi kailangan tumakbo. Lakad lang. Mabagal na lakad lang. Makakatulong yan for better digestion. Pero yung pagkatapos yung kumain, uupo kayo, manonood ng TV, o kaya hihiga, then nanood ng TV, bigla na lang nakatulog, yan, disgrasya tayo dyan. Okay? So, lakad-lakad. So, ang tanong, yan ba'y matinding exercise, tapos kumain, konting lakad-lakad para namamasyal sa luneta na walang pera, gano'n. Okay? Tapos, iba pang exercise na pwede nyong gawin. Ano pa? Siguro naman, kung kayo naman ay pumunta sa isang establishment, huwag na kayo mag-escalator, paakyat o pababa. Yun na yung pinaka-leisurely, akit kayo na hagdanan, baba kayo na hagdanan. Siguro naman, kung may masakit sa inyo, senior citizen na kayo, o kaya may pinagbabawal sa inyo yung sobrang mahirapang mapagod o maglakad ng 2 floors, 3 floors, ibang usapan yon. Pero kung habol natin magpapayat, wala naman tayong medical condition, ilakad na lang natin yan. So, ako, asar na asar ako, sabihin ko sa inyo, pag nakasakay ako elevator, for example, nandun ako sa 11th floor, bababa ako ng ground floor. Tapos bigla na lang titigil sa 2nd floor. O kaya nasa 2nd floor siya, isang baba na lang, ground na siya. Mag-elevator pa. Tapos bata naman, hindi namang senior citizen. Tapos makikita mo medyo malaki. So nakakaano, di ba? Kung pwede sabihin, ba't di ka na lang naglakad? Isang floor lang, pababa pa. So, kung pataas, baka maintindihan ko pa. Pero pag pababa ka, tapos nandun ka lang sa 2nd floor, ako po, sa clinic, nasa 3rd floor ako. Pag dumaan ako ng elevator at talagang wala naman, yung tipo maghintay pa ako, bababa ako. Maghahagdan ako pababa. Pero, pag bukas ng elevator, nandun ako, eksakto bukas, di sasakay ako. Ganon. So, sundin nyo po yung mga simple tips na yan, okay? And, ito pa isa. Palipasin nyo po ng 3 oras pagkatapos kumain bago kayo matulog sa gabi. Okay? Pati sa umaga, kung ngayon trabaho nyo pang gabi, mag-almusal ka ng pagpalagay natin, alas 8, then matutulog ka na ng 8:30 ng umaga, mali po yun. So, make sure at least 3 oras yung huling kain nyo bago kayo matulog, iwas impatso, at yan ay makakaiwas sa tinatawag na acute pancreatitis. Okay? Acute pancreatitis. So ngayon, ang tanong, Doc, susundin ko lahat ng mga sinabi mo. Tingnan natin kung anong epekto. Bigyan nyo ng 1-2 buwan. So yung pagbawas lang doon sa sweets, alisin mo lang yung mga soft drinks, yung mga milk tea, yung mga pasocial kayo, may mga, ano ba yan, may binibili kayo mga kape na mga rap, yung mga ganyan. Malakas sa, mataas sa calories. Tataba kayo dyan. So, tuturuan ko kayo kung ano yung mga kakainin. Ito. Isa-isa natin, isa-isahin. Number 1, yung sinasabi kong drink a minimum of 8 glasses of water daily. Sundin nyo po yan. Then, as much as possible, wag na yung mga cold na drinks. Mas maganda yung medyo lukewarm o kaya warm. Okay? So, good yan. Hindi pa mabibigla yung tiyan nyo, hindi kayo parang sisikmurain, mga ganyan. Hindi ka giginawin. Halimbawa, pag maraming yelo pa ininom nyo. Then, number 2, sa umaga, walang masama kung gusto nyo mag-milk, pero make sure non-fat o kaya skim milk. Skim milk. Non-fat. Yan ay mga mababa sa calories. Okay? So, hindi ka mag-gain ng weight kung tutuusin. Sa breakfast, hard-boiled eggs. Pwede na po ito, mga 2. So, ang tanong, how many eggs can I take in one day? 1 or 2? Kung wala ka namang serious medical problem na healthy ka, pwede ka mag-take ng 2 eggs hard-boiled. Hard-boiled, hindi po fried egg. Pwede rin soft-boiled kung gusto nyo. Hard-boiled o kaya soft-boiled, 1 to 2 eggs per day. Pero sa mga may edad, pwede naman pong 1 egg every other day, hard-boiled o kaya soft-boiled. Okay? Expect nyo lang pag umutot kayo, medyo masangsang ng konti, di ba? Dahil sa sulfur content ng egg, okay? Panoodin nyo po yung aking lecture tungkol sa eggs, no? Di ba?
Ngayon, how many egg? Mayroon magsasabi dyan, ako Dok, 6 na egg. Well, pwede naman kung tutusin, pero remember, ang egg ay may protein. So, kung kayo po'y may mga kidney problem, i-limit nyo lang to 1 or 2. Okay? Huwag na yung sobra. Yung mga 10, mga ganyan, naku, delikado na po yan. Masyado mataas naman sa protina. Ano pa ang pwedeng breakfast ninyo for diet? Oatmeal. Oatmeal with banana. May mga nabibili ngayon mga instant oatmeal. Ako, pag nagmamadali ako, it's either I take a hard-boiled egg o kaya oatmeal na instant. Then, sasabayan ko lang ng kain ng isang saging o 2 saging sa almusal. So, yun yung almusal kadalasan. So, safe yan. May magsasabi ng oatmeal nagpapataas ang uric acid. Well, that's not true kung 1 bowl a day lang. Ang masama, if you're gonna take 2, 3, 4 na tasa o mangkok ng oatmeal, yan, medyo makakabag ka dyan. Kasi ang oatmeal nakakakabag. Okay? So, kung isang regular bowl, wala namang problema dyan. Okay? Then ano pa? Green leafy vegetables. Very important po ito. Kasi sa mga susunod na araw, didiscuss ko lahat ng mga, ano ba itong mga gulay sa bahay kubo? Ano ba ang benefits na itong mga ito? Bagamat lahat ng gulay ay masustansya, may mga gulay na pang nasobrahan masama. May mga gulay naman na maganda sa may ulcer. May mga gulay naman maganda naman para sa mga may hika. So, i-discuss ko yan sa mga darating na panahon. Marami yan okay? Then, sa mga nagre-reduce, maganda rin po itong mga cruciferous vegetable. So, nandiyan yung broccoli, andyan po yung cauliflower, saka yung tinatawag na lettuce. Okay? Maganda po yan. Cabbage is also good, no? Ngayon, ang tanong, meron akong goiter, hindi na ako pwede. Hindi ka naman kakain araw-araw ng ganyan. Hindi naman marami kakainin mo. Kung pang-ulam lang, I don't think na bawal naman po. Yung sa mga sinasabi may bosyo-bosyo, bawal daw yung mga ganyan. Siguro kung kakainin mo isang kasing laki ng isang bolang maliit, araw-araw, masama. Minsan, kung higpitan natin masyado yung pasyente sa mga kakainin, wala na makain. Lahat may masasabing bawal, sa totoo lang. Sa totoo lang, di ba? So, para sa akin, as long as alam mo yung limitation, unless na talaga merong strict yung doktor nyo, sundin nyo yung doktor nyo. Okay? Then, boiled potatoes. Yan. Pero mga diabetic, hindi naman pwedeng sobrang patatas, no? So, kung mga regular size, 1 piraso, yan ang kainin nyo. For example, magtatanghalian ka. Ito siguro isang kainin mo muna para ma-feel mo yung puno ka kagad. Even mga salad, no? Makwento ko na lang. Sa mga dessert, yung mga salad, mga prutas, no? Yan ang unahin yung kainin. May fullness effect kagad yan, kaya hindi ka na masyadong kakain ng iba pa. Sa rice naman, Dok, okay ba yung brown rice? Okay ba yung mga kung anong rice na sinasabi nyo? Para sa akin, okay. White rice, okay din naman. Kung alam mo lang yung dami. So, kung half cup lang, then damihan mo ang gulay, damihan mo yung prutas, potatoes, at iba pa, mas maganda, di ba? Sa isda, lahat ng isda, pwede naman. Pero syempre may isda na nagpapataas ng uric acid. So kung may gout kayo, bawal yung mga tanige, alumahan, sardinas. Yung salmon tuna, in moderate, wala namang problema. Meron po mga tinatawag na fish oil yan na omega 3 fatty acid. So safe yan. So mag-grilled salmon or tuna kayo, no? Mga beans, pwede rin. So ang tanong naman sa beans, no, may gout ako. Masama daw beans. Hindi po. May lumabas po na pag-aaral na mga beans ay pwede na po yan sa mga may gout. Okay? Even soya milk, pwede po yan. So, doon sa pag-aaral na yon, nakita nila na hindi naman tumataas ang uric acid nyo sa dugo kung kayo'y kumakain ng beans. But of course, hindi naman sobrang dami, di ba? Sobrang dami niyan, magkakos din po ng kabag. So, may palaging gano'n, may in moderation. May mga binanggit ako mga prutas na talagang bawal pag mataas ang uric acid. Mushroom, yung mushroom, asparagus, cauliflower. Yan, bawal na bawal yan. Tsaka spinach. So, yung 4 na yan, ha? Okay? Ulitin ko? Okay. Mushroom, cauliflower, spinach. Tsaka ano ba yung sinabi ko? Asparagus, cauliflower, spinach. Yon, tandaan nyo, ulitin nyo na lang, ha? Then, avocado. Ang avocado, safe yan. Yung sinasabi nyo, uy, mataas sa cholesterol daw yung avocado, hindi po totoo yan. Good cholesterol po ang dulot ng avocado. So, pwede kayo kumain yan. Hindi nga lang napapanahon ngayon yan, no? Diba?
Then, sili. Uy, baka gustong-gusto na itong mga Oragon, yung mga taga Bicol, kasi hot kayo, di ba? Mahilig sa hot food, di ba? So, may nakain ako nung kailan ba yung Bicol Express. Grabe naman yung anghang, pagkagat ko. So, yung mga iba sa inyo, mahilig sa mangang. Ako, hindi masyado. So, ito, nalaman nila na ang chili pepper, sili labuyo, ay pwede makatulong to burn excess fats. Ayan, di mapapabilis yung metabolism nyo. Papayat kayo niyan. Chicken. Sa chicken, yung chicken breast ang pinakamagandang part if you're in a diet plan, no? So, ano yung luto? Well, ito yung mga iba-ibang luto. Pwede sigurong white chicken, steamed chicken, pouch chicken, nilaga, o oven bake, o kaya pan-sear. Yung mga, yan, pwede yan, mga ganyan, no? So, wag lang yung fried chicken. Wag po yung chicken na masaya kasi mantika yan, yung balat niya, makita nyo, daming harina. Pero pag bagets naman kayo, pwede. Hindi ko sinasabing bawal kumain. Pero syempre, alam nyo na dapat, kung gusto mo mag-reduce, bawal. Kung may problema ka sa blood pressure, sa cholesterol, bawal. Alam nyo na yun kung bakit. Then, steam and grilled fish. Ano ba tawag dito? Yung binalot mo ng yung isda na linagyan mo ng maraming sibuyas, bawang, tapos binalot mo sa foil. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko. Basta, iniihaw. Pakiano nga, sorry, nakalimutan ko. Nandun yan sa, nandun sa, hindi yan embutido. Yung embutido, alam ko, giniling, isda nga to, in-stop mo linigyan mo sibuyas, bawang isda at binalot mo sa foil, inihaw mo. Nakalimutan ko yung tawag. Pakinga, turo nyo nga sa akin, ilagay nyo doon sa comment box, ha. Then, grilled lean meat. Binanggit ko to kanina, na pwede po ang meat, pero lean, yung hindi kasama si taba. Okay? Mas maganda yan na sa source of protein, pero syempre, may mga pinagbabawal din yan, lalo na kung mataas uric acid. Pero kung cholesterol, kung mga 1 slice, matchbox size, okay lang yan. Prutas, mixed fruits. Alam na natin yan. Lahat ng prutas, okay. Take it before meal. Take it before dinner or before lunch kung may prutas po kayo, ha? Pero wag nyo na lalagyan ng syrup o ng mga pang-tamis, no? Matamis na yan, mga yan, okay? Then, vegetable salad. So, alam nyo na yan. Yung iba tawag garden salad. Akala mo naman may garden sila na pinitas, no? Palengke salad yan. Dahil galing yan sa palengke. Tapos pinaghiwa-hiwa, pinagsama-sama. Huwag nyo naman lagyan ng mayo o kaya naman kung ano-anong dressing. Lagyan nyo ng vinegar. Balsamic vinegar ba yun? Yun! Pwede yun. Yan lang. Tapos kung gusto mo mag-toast bread, o maski white bread, dinner yan. Pwede na yan kung tutusin Ang problema lang talaga, iba sa inyo, hindi na ako kontento. Na-nermon pa. So anyway, so ano ba? Kumusta naman po yung aking lecture? May natutunan ba kayo? O nagustuhan nyo ba yung composition ko kanina? Actually, hindi ko composition. Yung lyrics, inano ko yan. Ito, sinulat ko rito yung lyrics. No? Pero yung tono nun, parang sa Voltes 5. Voltes 5 yun, ginaya ko lang. Okay? So, kung nagustuhan nyo po, huwag nyo naman kalimutan mag-thumbs up, saka subscribe. Di ba palagi lang sinasabi ko? Thumbs up naman dyan. Ano susunod? Siyempre, subscribe. Pag nag-subscribe kayo, i-click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo pag meron po akong video. So, okay ba yung lecture ko? May comment po ba kayo? Yung iba kasi nag-comment, direct to the point, huwag ka na magkanta-kanta. Pakialam mo gusto ko channel ko to gabay sa kalusugan at gabay sa kasiyahan to. Okay? At maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nagbigay ng mga suggestion, request ng mga topic. Iisa-isahin ko po yan. Inahanda ko po lahat at mga susunod na araw pati mga gulay, isa-isahin natin yung bahay kubo. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Dr. Gary C., ang inyong always gabay sa kalusugan. Bye-bye!